Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Iniimbestigahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang dumaraming report na nawawalan ng pera sa kanilang bank accounts dahil sa hindi otorisadong transaksyon. At pinag-iisipan naman ng ilang bangko ang paggamit ng biometrics para matiyak ang seguridad ng mga transaksyon. Nagpapatrol si Vivian Gulia. Nagulat ang OFW na si Tonet nang matuklasan na halos nalimas ang mahigit 70,000 pesos sa kanyang savings account sa loob lang ng 2 buwan. Sa New York, USA pa naitala ang ilang umano'y unauthorized withdrawals at purchases. Ang OFW din na si Mark Candelario nawala naman ng higit 40,000 pesos sa kanyang savings account noong 1 buwan. Sa advisory ng BDO, sinabi nitong napansin nila ang kakaibang pagtaas sa insidente ng fraud sa bansa laban sa buong industriya, partikular nung huling 3 buwan ng taong 2017. Nangako naman ng bangko na ibabalik nila ang pera ng mga apektadong depositor na mapapatunayang biktima ng fraud pagkatapos ng masusing investigasyon. First thing we do is to go back to the one that sent us the transaction. They will do the same thing on their end so that it may take some time before we're able to validate. And we apologize for the inconvenience, but that's the only way we can determine whether something is suspicious. Maging ang Bank of the Philippine Islands, pinag-iingat din ng mga kliyente dahil sa peking login sites para sa online banking service nito. Kinopya kasi ng fake website ang disenyo at font ng tamang BPI website para makakuha ng impormasyon o yung tinatawag na phishing. Inaksyonan na ito ng BPI. Hinihingi na ng Bangko Sentral ang detalye ng mga naiulat na unauthorized transactions para maimbestigahan. Kasama din sa examination ng BSP to see if let's say existing security controls can still be strengthened or improved. Pinag-aaralan na ng ilang bangko ang paggamit ng biometrics identification para sa mga transaksyon. Kabilang dito ang fingerprint reader, facial recognition at iris scanner. Sa June 30 ang deadline na ibinigay ng Bangko Sentral para mailipat sa EMV technology ang debit at credit card transactions. Dahilan kaya umano sinasamantala ng fraudsters o manloloko ang mga nalalabing araw. Ang EMV o Europay Mastercard Visa ay isang global standard na pinaniniwalaang mas secure dahil ang cards nito ay mayroong EMV chip at gumagamit ng teknolohiya para ma-authenticate ang chip card transactions. Sa kabila ng mga paghihigpit sa seguridad ng mga bangko, mahalaga rin ang pagiging maingat ng mga customer. Payo ng BSP at BAP, gumawa lang ng financial transactions sa secured internet connections at iwasan ng libreng Wi-Fi o shared networks. Mahalagang i-check muna ang URL ng online banking service na dapat ay nagsisimula sa HTTPS. Kung may mali sa spelling o grammar ng mga email na natanggap, posibleng pain ito para maging biktima ng phishing. Mag-withdraw lang sa mga ATM na hindi tago at walang sign ng tampering. I-report agad ang nawalang card at phone na may mobile banking app. Itago rin ang record ng online transactions at reviewin ang buwan ng bank statements para makita agad ang hindi otorisadong transaksyon. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Kinuwestiyon ng mga militanteng kongresista sa Korte Suprema ang bagong tax reform for advancement and inclusion o TRAIN law. Naghain po sila ng petisyon para mapawalang bisa ang bagong batas dahil wala umanong quorum nang maipasa ito sa mababang kapulungan. Nagpapatrol, Ina Reformina. Iniakyat na sa Korte Suprema ng Makabayan Bloc sa Kamara ang mariinilang pagtutol sa pagsasabatas ng TRAIN law, ang unang bahagi ng tax reform program ng Duterte administration. Ibinaba ng TRAIN ang personal income tax at tinaasan naman ang pagbubuwis sa mga produktong petrolyo, sasakyan, uling, sugar-sweetened beverages at sigarilyo. Sa ngayon, ang kinukwestiyon nila sa Korte Suprema ay ang proseso ng pagpasa sa TRAIN sa Kamara. Sabi nila, walang quorum ng aprubahan ng Bicameral Conference Committee report na nagsulong na maisabatas ang TRAIN. Natas po hanggang 15 lang daw na kongresista ang naroon. Ibig sabihin, 280 sa 295 mababatas ang wala. Bagay na paglabag daw sa ligang batas at mga panuntunan ng Kamara. Kaya dapat mapawalang bisa ang TRAIN.
train. Hiling nila na magbaba ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para matigil ang pagpapatupad ng train habang nakabinbin pa ang kaso. Sa kabila ng paliwanag ng gobyerno na layo ng train na buwisan ng mas mataas ang mga mayayaman, habang mas makikinabang naman sa mga pampublikong programa at serbisyo ang mga mahihirap, hindi pa rin kumbensido ang mga militanteng mambabatas. Giit nila, lalong mamumroblema ang maliit lang ang kita dahil tataas ang presyo ng bilihin at mga serbisyo. Kaya pinag-aaralan rin ngayon ng Makabayan Bloc na idulog din sa hiwalay na petisyon ang sustansya ng train sa Korte Suprema. Ina Reformina, ABS-CBN News. Balik-tambalan sila Julia Montes at Paulo Avellino sa bagong afternoon serye. Masaya si Julia sa kanyang pamilya at career, pero kamusta naman kaya ang kanyang love life? Nagpapatrol, Jeff Fernando. Ikakasa na ngayong Lunes ang Asintado, ang bagong afternoon teleserye ng ABS-CBN na pagbibidahan ni Julia Montes. Gaganap siya bilang Juliana Di Masalang, isang emergency response technician na haharap sa maaksyong pagsubok sa buhay. Ayon kay Julia, maganda ang timing ng Asintado dahil mas active ang kanyang lifestyle. Nagpa-firing talaga ako and nagka-Krav Maga talaga ako. So nung dumating yung show, sobrang na-excite ako kasi parang gusto kong i-continue talaga yung ginagawa ko. Balik-tambalan din sina Julia at Paulo Avellino. Todo naman ang paghahanda ni na Aljur Abrenica at Shaina Magdayaw na magpapahirap sa karakter ni Julia. Kaiinis pero makagkakaroon sila ng sympathy. Maintindihan nila kung bakit. Sana kainisan ako ng mga tao because that will only mean na ginagawa ko ng tama ang trabaho ko. So it's definitely a challenging role for me. Sinulit naman muna ni Julia ang makabanding ang pamilya bago simulan ang Asintado. Masigla ang career at masaya ang family life. Pero medyo iwas naman si Julia pagdetalye sa kanyang love life. May girlfriend na daw, si He's taken. So, ang tanong natin, ikaw ngayon. Parang tumatahol ka na. Pero mukhang career muna ang aasintahin ngayon ni Julia. Mapapanood ang Asintado simula Lunes, January 15. Jeff Fernando, ABS-CBN News.